To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! God is good! Anong sagot ng mga Kristiyanong buhay? God is good! And all the time, mahina, parang hindi good si Lord. Isa pa pong sigaw, God is good! And all the time, gaano katotoo sa inyo na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon? Kaya po ba nating patunayan at tayuan na ang Diyos kailanman na hindi nagtaksil na Diyos, lalo na sa puntong kailangan natin siya. Amen? Ang Diyos po kailanman ay hindi marunong magpabaya. Hindi siya marunong manikis. Hindi siya marunong mambitin. Hindi siya marunong mangiwan sa ere. Dahil ang Diyos, kapag sinimulan niya, tatapusin niyang matagumpay. Amen? May mga taong hanggang umpisa lang, hanggang gitna, pero iiwan ka na, wala na siya hanggang dulo. Pero ang Diyos, simula, gitna, dulo, sasamahan ka, di ka iiwan, ni pababayaan man. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Sa kabila po, mabuti ang Diyos. Walang ka-emosyon. Lagyan nyo nga ho ng konting damdamin. Parang di naging mabuti ang Diyos sa inyo. Sa amin po, bukang bibig namin, napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lalo na kapag i-meditate po namin lahat ng kabiguan, lahat ng sakit, lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan, napakabuti ng Diyos. Kung wala ang lahat ng yon, wala kami sa kalagayang ito sapagkat ang nagtulak at ang naging daan upang kami makarating kung nasan man kami ngayon ay ang mga problema, pagsubok, sakit, kabiguan, at iba't ibang tukso ng buhay na itinawid kami ng Diyos. Papatunayan ko po yan ngayong umaga sapagkat ang ating topic is all about all things for good for us. Everybody say, all things for good for us. Wala pa? Okay, tayo natin. Lahat ng bagay ay mabuti o pinagbubuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. It's all about revival of God's goodness. Nasa punto po tayo at tema na revival, urgent call to action. Pag sinabing revival, ibig sabihin to give life. Means awakening. Nadidinig po natin ang salitang revival sa hospital. O kaya po kapag may nakita po tayong nag-aagaw buhay, binubuhay natin, binabalik natin ang lakas, binabalik natin ang pintig ng puso, binabalik po natin ang hininga nito. Sa oras pong ito, kung dumating sa punto ng buhay natin na tila baga nagiging malabo sa ating paningin at pandama ang kabutihan ng Diyos, there's gonna be a revival of God's goodness today. Amen! Ay nako, tulog. There's gonna be a revival of God's goodness today. Amen! Sa lahat ng ating mga libo-libong viewers sa ating FB Live, mag-amen po kayo dyan and claim it by faith that there's gonna be a revival of God's goodness. Maging sa mga nalabas, na wala po namang masyadong ginagawa, pasok po kayo to catch the anointing of revival of God's goodness. Romans chapter 8, beginning verse 28 to 29. Sabi mo sa katabi mo, makaka-relate ka. Hindi to parinig, makaka-relate ka. Okay. Romans 8:28 says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. The Lord will bless the reading of this passage. Tingnan po natin sa wikang Tagalog, kung nailagay ko dyan, Charlene. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ikaw yon at ako at lahat ng mga may pagkakilala sa Kanya. Version ko po yon. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Sabi mo sa kapatid sa katabi mo, brother, sister, God bless you.
So magkakapatid tayo sa pananampalataya. Amen. At merong panganay, walang iba kundi si Jesus Christ na naging tagapamagitan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And God works for your good. Ang isang bagay na meron, ang Panginoon ay sukdulan ng kanyang kabutihan. Nakakilala na ba kayo ng taong kay buti-buti? Si Lord lang yung kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon. One word lang sa Kanya, kay buti mo. Pero sa Diyos, kay buti-buti ng Diyos. In every detail of your life, of our life, God is at work. All things includes even our mistakes. God will take even your errors and work them out for your good. Because He reigns, He is sovereign. In everything, He works for the good of those who love Him. Supremely, the cross demonstrates that just as God took the very worst, even in history, and turned into the very best, He can take the worst things in your life and use them for good. Tingnan mo kung gaano kabuti ang Diyos. Dami na nating sablay. Kung ikaw yung talagang wala nang nagawang mabuti, ikaw na yung pinakahari ng sablay, reyna ng sablay, pero hindi nabawasan ang kabutihan ng Diyos. Nagkakasala ang tao pero hindi naaapektuhan ang kabutihan ng Diyos. Hindi kagaya natin. Mabait lang tayo sa mabait. Mabuti lang tayo sa mabuti. O kapag dumating sa point, inaway tayo, hindi ko bibigyan ng regalo yan sa Pasko. Hindi ko imbitahin yan sa kasal ko, sa birthday ko. Ganon tayo, pero ang Diyos hindi. Walang ganon ang Diyos. Hindi nababawasan ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos kahit tayo ay nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin, maglaro tayo sa kasalanan. Total naman pala, hindi nababawasan ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Tandaan po natin, ang bawat kilos at galaw natin, ang bawat aksyon, ang bawat salita, at bawat desisyon ay merong manifestasyon sa mga susunod nating buhay. Nandyan po ba kayo? Pag ikaw ay estudyanteng hindi nag-aral mabuti, huwag kang umasang gagraduate ka. Pag ikaw yung estudyanteng nagluko, huwag kang umasa na may magandang future ka. Kapag ikaw ay nang away, huwag kang umasa na maraming matutuwa at magmamahal sa'yo. Kasi meron pong batas sa langit at may batas sa lupa, na batas sa lupa ay nagiging batas din sa langit. What you sow is what you reap. Pero ganun pa man, kahit na sumasablay tayo at nagiging palpak ang pagtanaw natin sa buhay at pamumuhay natin, pilit pa rin tayong inaayos ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pilit ka pa rin inaayos ng Diyos. Bakit? Kasi alam niyang sasablay ka. Alam niyang magkukulang ka. Alam niya na bibigay ka. Kilala ka niya. Wala ka pa nga, kilala ka niya eh. Sinong klaseng Diyos kaya ang merong ganong Diyos? Hindi ka pa sinisilang, kilala ka na niya. Alam niya na mangyayari sa buhay mo. Alam niya kung sino mapapangasawa mo, ilan na magiging anak mo, ano magiging trabaho mo, ano magiging kabiguan mo, ano magiging problema mo, ano magiging mga iba't ibang laban mo sa buhay. Diyos yun. He knows everything about us. He is the Alpha, Omega. Siya ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Jeremiah 1:5, letter A, before I formed you in the womb, I knew you. Yung Romans chapter 8, verse 28 is one of the most memorized. Yan. One of the most memorized and quoted verses in the New Testament. Lalo kapag sumasablay tayo, anyway, all things work together for good. Lalo na kapag bumigay tayo sa kasalanan, all things work together for good. Nagdesisyon ka, tapos resulta malit, all things work together for good. And we know that all things work together for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. These scriptures bring comfort, direction, and hope to Christian every day. Sadly, mga kapatid, it is also one of the most misquoted. Iba ho yung memorize sa quoted, the most misquoted and misunderstood verses in the Bible. Because Romans 8:28 doesn't mean we can live any way we choose and God will fix our messes. Na hindi ibig sabihin nun, anyway, taga-ayos naman si Lord. Lahat ng ginulo ko, kaya naman niyang ayusin. Sa bahay po, ang isang batas namin, kapag kinuha mo isang bagay, balik mo sa dati. Magkakagulo tayo. Karayom lang, nag-away-away tayo. Minsan lang kailanganin niya, nang ginamit mo, hindi mo alam kung saan nilagay, alam natin dapat kung saan ilagay ang karayom. Kaya ang nangyari, nagtatanungan tayo, nagsisisihan, karayom lang ang nagpahiwa-hiwalay sa atin. Perdibli lang, martilyo lang.
Kaya minsan may bata sa amin na kung saan mo kinuha, balik mo. Kapag ginalaw mo, ayusin mo. Pag ginulo mo, balik mo sa dati. Tayo kasi, kapag nagulo na buhay, hindi natin maibalik sa dati. Pero yung mga pangkaraniwan, kung halimbawa ginulo mo yung damitan ng kapatid mo, gusto mo manghiram ng short, kaya mong ibalik sa dati yung pagkakatiklop noon, mas maganda pa. Pero yung buhay na ginulo mo ng kusa, hindi basta-basta na ibabalik to. Kung hindi gagalaw at kikilos ang Diyos. Dahil kung ang lahat ng bawat isa sa atin, kaya nating guluhin at ayusin ang buhay natin, hindi na kailangan si Kristo. Romans 8:28 doesn't mean we can live any way we choose. To understand the truth of Romans 8:28, we cannot just quote the part of this verse we like and we know that in all things God works for the good and skip the rest. Meron pa po yan. Of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28 is a promise for believers. Amen. Hello. Sino? Taas ang kamay ng believers. Salamat. Nakataas din ang kamay ng mga nasa FB Live. Itong promise ng Romans 8:28-29 exclusively to all believers of Christ. Kasi nakalagay dyan. Ang sabi dyan, ano? Sabi niya, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Those who are called according to His purpose. Sa mga tinawag, ginirang pinili. Hindi to pang iba, kundi pang atin. Sabi mo sa katabi mo, pang atin yan. Kaya hindi mo lang i-quote yung, anyway, that all things work together for good. Meron pa. Mag-letter A lang tayo, letter B, letter C, di na natin binabasa. It is a promise for believers, real believers, those who are living for Christ, not those who claim to believe in God, but are living like the devil. Ibig sabihin, hindi to para sa mga unbeliever o nagkikristyanuhan lang. The word good does not necessarily mean happy or painless or financially successful or idea of the best possible outcome on any given day. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng sandaigdigan. Diyos din siya ng kalawakan at lalo na ng kalangitan. At dito sa daigdig na ating ginagalawan ay lubang narito lahat ng panganib. Kaya abot-abot ang pagsama ng Diyos at ang kanyang kabutihan ay ibinubuwas niya. Dahil pwedeng ang lahat ay hindi maligtas pa. Sa dungis ng daigdig, sa dumi ng tao at sa dami ng salbahing tao. Tingnan mo nga kung yung katabi mo salbahe. Di yata, good looking. Wag ho tayong umasa ng pabuti ang tao, papasama, napayaman ng daigdig, palupit, pahirap. Pero ito ho uling sasabihin ko sa inyo, walang nanatili sa Diyos, nagtapat, naglingkod, na pinabayaan ng Diyos. Isisigaw at isisigaw ko yan sa impyerno at sa langit at sa daigdig. Sabi ng Biblia, ng isang matalinong tao na naging hari din naman, maputi ng aking buhok, tumanda ako, nagmatsyag ako, wala akong nakitang nagtapat, nagpatuloy sa Diyos na nagdahop. If you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Sa Book of Malakay, pakikita ko ang kaibahan ng nakakilala, ng naglilingkod sa di nakakilala at di naglilingkod. Kaya sabi mo sa katabi mo, tatagan mo lang mabuti ang Diyos. Kapit lang kapatid. Amen. Abot-abot ang pagtingin at pag-aaruga ng Diyos sa atin dahil ang daigdig na ito'y mapanganib. 24 hours ang kanyang pagbabantay. Sinasalansan niya ng maayos ang gusot ng ating buhay at pinaplatadahan niya ang kalsadang ating tutunguhan para sa buhay na walang hanggan. Nakabiyahe na ho ba kayo na talaga naman yung pong kalsade? Umiiyak na yung gulong mo, tsaka makina ng sasakyan mo. Para ka nasa roller coaster. Nakakaantala, di ba? Kapag dapat sana 1 oras lang ang biyahe, inaabot ng 4 na oras dahil ang kalsada ay lubak-lubak. Mga kapatid, nasa timing ang Lord. Ang lubak-lubak na kalsada na dapat mong dadaanan dahil magulo ang buhay mo, pinlatada ng Diyos para maitawid ka sa mas maayos, mas mainam at magandang buhay. Walang amen.
The comfort of the verse is that nothing in this life of waiting and suffering is wasted. It is all the meaningful for those in Christ, even if doesn't diminish our pain in the moment. We know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to His purpose. 3 puntos lang po, baybayin po natin ang Romans 8:28. 3 most important truths about all things work together for good. And after this, we will receive the revival of God's goodness. 3 practical truths. Number 1, dun pa rin tayo. God uses all things for good. Open and close parenthesis, even the bad. Hello mga kapatid, kapag binulay po natin ngayong umagang to, wala nang espiritu ng pagtatampo sa Diyos. Promise. Promise. Kapag binulay po natin at pinalalim po natin ang ibig sabihin na to, kahit na kung anuman ang pagdaanan nating pagsubok at problema, hindi ka magtatampo sa Diyos. Sabi rito, God uses all things for good, even the bad. Sampulin na natin si Joseph the Dreamer. Si Joseph ay anak ni Jacob at ni Rachel. 13 silang magkakapatid, if I'm not mistaken. Pangalawa siya sa bunso, anak ni Rachel. Pero sa kanilang magkakapatid, siya yung dumanas ng pinaka-worst experience. Bakit? Hindi naging normal ang kanyang pagbibinata. Kinainggitan siya ng mga kapatid. Mga kapatid, huwag kang magtaka kung kapitbahay mo kinainggitan ka. Si Joseph, sariling kapatid, kinainggitan. Huwag ka na, ba't naman mainggit sa akin? To kaibigang matalik ko to, kamag-anak ko to. Huwag kang magtaka. Dahil ang unang patayang naganap sa Biblia, magkakamag-anak, magkakapatid, mag-aama. Kaya dapat i-overcome mo yan by God's goodness. Huwag ka nang humirera sa strongholds ng Bible. Pwedeng mabagot maputol yan kapag nakilala po natin ang katotohanan ng mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. So ano nangyari? Balikan po natin. Kinainggitan. Bakit? Joseph the Dreamer nakikita niya at natatanaw ang mangyayari. Kaya lang pabor sa kanya yung nakita niya. Sinabi doon sa mga kapatid, lalong nainggit. Sino ka? Ano ka? So sa sobrang inggit nila, dahil favorite pa naman ni Jacob, yung iba, favorite ni Rachel. Sana sa pamilya walang paborito. Merong favoritong bantayan, merong hindi paboritong bantayan, merong paboritong bigyan, merong paboritong konti lang ang binibigay. Naku, patawarin po ako ng mga kapatid ko ngayon na nanonood. Napagtanto ko po, nung magkasakit ang tata ko, na nag-Alzheimer's na siya, ako pala ang paborito. Sabi ng isang kapatid ko, pangatlo sa pang-apat sa panganay, hoy, alam na natin, solve na yung problema. Sa tuwing nagkikita-kita tayo, tinatanong natin ang inang at tata, sino paborito nyo? Tatawa lang. Hulaan tayo ng hulaan. Nang ang tatay unti-unti nang nakakalimot at nawawala na ng paningin, nakita namin lumabas ng kalsada. Hindi alam kung saan ang pupunta. Nang tinanong, saan ka pupunta? Kay Diwani. Sa tuwing gigising, tatayo sa higaan, punta ako kay Diwani. Kasi ako nagbibigay pandesal. Hindi, joke lang. Sabi niya, solve na ang problema, ikaw ang paborito. Ayoko rin sabihin sa kanya, paborito din ako ng inang ko sapagkat iniipitan ako ng inang ng Lanzones kapag kami ay nagpaparti-parti sa Lanzones. At ako lang ang laging may uwing mansanas nung araw, makahit na mabubulok-bulok na. But anyway, hindi ko naman siguro masabing paborito dahil ako ang pinakahuling anak, nag-matured na po sila. Hindi sila sanay mag-alaga sa una hanggang 7 anak, mga bata pa. Nung ipanganak ako'y 50 anyos na ang inang ko, parang lola na, natuto ng mag-alaga, bagamat ang tuhod ay matigas na. Mga kapatid, alam ko pong walang magulang na hindi nagmahal ng pantay-pantay at sapat sa kanilang mga anak. Pero dito po sa Bible, pinasok ng kaaway ang pamilya ni Jacob. Sa bagay, dahil po itong si Joseph ay mabait, sabi mo sa katabi mo, mabait ka ba? Di ba? Pagka mabait, nakakagiliwan. Sabihin nyo sa akin, sino mabait sa church, sasabihin ko sa inyo, makakagiliwan nyo. Amen ba? Di ba kung sino yung masipag? Dito magtataka kayo kung sino yung maraming ginagawa, yun ang paborito kong utusan. Bakit? Masipag ka eh. Di ba? Kung sino yung mabait na walang kibo, yun ang madalas kong mapagalitan. Kasi alam ko, hindi ka aalma. Hindi mo ako titirahin patalikod. Mabait ka eh. Yun ang naging isang mali. Sa panahon nila Joseph. Kaya lumaki ang mga kapatid na ito na galit doon sa isa. Hindi nila alam, yung kinaiinggitan nila, yung ginagagalitan nila, yun ang magsasalba sa kanila. All
all things work together for good. Patayin natin. Tandaan po natin, kapag ikaw ay magiging pagpapala, hindi ka po pwedeng patayin ng kaaway, hindi ka pwedeng alisin ng maagahan sa daigdig na ito. Hindi papahintulot ng Diyos unless tapos na at finish kontra ka na. Nagbago isip. Kalooban din ng Diyos yun, yung magbago isip. Lord, magbago isip ng boss ko, imbis na siya, i-promote ako, Lord, in Jesus' name. Pwedeng pag-pray yung ganun. Lord, yung nililigawan ko, dihado ko, Lord. Hayaan mong hindi makita hindi yung kung ano man bagay. Ako minsan, lahat ng klase ng panalangin sa Biblia, ina-apply ko. Panginoon, kung hindi man mahahati ang dagat sa aking papupuntahan at hirap na hirap kami komplikadong sitwasyon, hatiin mo ang sitwasyon at makaraan kami ng tuluyan ng aking pamilya. Lahat po ng model prayer sa Bible, halos ginagamit ko. Umulan ng mana, Panginoon, umulan ng pugo, miyang-miya. Diyos ko, meron dumating na uwak, nakamotor, may praise and worship pang tugtog. Tago natin sa pangalang Rene. Imagine that. Kapipray ko lang, Lord, magpadala ka ng uwak, hindi na ako magluluto ng lunch. May uwak na kay laki-laki, nakamotor pa, modern. Diba? Si Joseph, nakita po natin, mula doon sa pagkakatapon, nagbago isip, and then napunta sa Pharaoh. Pagdating sa Pharaoh, naging mabuting katiwala siya, kaya lang nagka-crush sa kanya yung asawa ng, tama ba ako, Pharaoh? Tapos nangyari? Ni Potiphar. Pagkatapos dahil hindi makuha, dahil mataas ang dignidad, hindi babaero itong si Joseph. Pero nagkaasawa, hindi ko mo pala titig sa babae at pala bulong ng kung ano ay sabihin babaero o hindi babaero. Kaya ganda-ganda na nito. Kasi may mandato siya, may tamang babae para sa akin. Bakit ako maaasa o bakit ako makikilite sa bulong ng kaganda-gandang babaeng ito? Iningatan niya yung dignidad niya. Yung dangal na meron siya. May selan siya sa katawan. May selan yung espiritu niya. May selan yung kaluluwa niya. Maselan siya. Kahit kay ganda-gandang babae, nalagpasan niya yon hanggang sa nakulong siya. Alam niyo na naman po yung kwento, di ba? Mula hindi na siya nagbinata ng normal, hindi siya lumaki sa piling ng kanyang mga magulang, hindi siya kumain ng normal, natulog ng normal, natagal siya sa bilangguan, bata pa siya, katakot-takot na problema at pagsubok na. Yun pala, sa katakot-takot na problema at pagsubok, nasaktan pa siya sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, ininsulto ang kanyang pagkatao, napagbintangan pala siya. Ang lahat palang yon ay kasama sa plano ng Diyos. Buti hindi siya give up. Pag-give up ka na ba? Dumating ba sa punto ng buhay mo? Bakit ganon? Kung kailan nagpapakatino ka, nag-aayos ka ng buhay, nangyari ang lahat ng ito, wala ka namang ginagawang masama. Mas masama pa nga yung kapitbahay mo, pinagpapala. Alam nyo, kung hindi inalis ng Diyos si Joseph, at nagsama-sama sila together, mamamatay sila sa gutom dahil merong pandaigdigang gutom. Merong taon, may timeline. Alam ng Lord, hindi kita maaalis dyan kung hindi ka masasaktan. Hindi ka naman maglalayas kasi nga mahal ka ni Jacob. Maliban lang pahintulutan ko ang mga inggitero at inggitera mo mga kapatid para ikaw ay umalis sa lugar na yan. Kininis ko. Pinlatada ko ang pagkatao mo. Sinalansan ko ng maayos nang di mo nakikita ang bawat pangyayari para sa huli makita mo lahat ng pain mo, lahat ng sugat mo, lahat ng bigo mo ay paraan para mapunta ka na maging pagpapala ka. Nakukuha nyo na, hindi na tayo magtatampo kay Lord. Salamat, hindi ka sinagot ng babaeng yan. Kung ikaw ang napangasawa niyan, wala ka na kay Lord. Bakit? Ikaw nagpapatuloy pero yung babaeng niligawan mo, wala na ngayon. Backslide na. Ay, wala akong pinariningan kung ikaw yun. Sunod-sunod lang yung sinasabi ko. Amen. Salamat. Hindi ka natanggap sa trabahong yun. Dahil kung natanggap ka sa trabaho yun, nagsara agad. Pati ikaw na-demanda pa. Scam pala. Nakita niyo yung pag-iingat ng Diyos na di natin nakikita. Puro tampo ka, puro sama ka ng loob. Puro question ka. Pero sinasamantala ng Lord, lahat ng mga kabiguan mo, lahat ng nagsasarang pinto para makita mong merong mas magandang pinto na bubuksan sa'yo. The rest is history. Heto na, tagutom na. Pati yung lugar nila tagutom.
At nalaman nila na doon sa lugar ni Joseph, dahil siya'y naging mabuting katiwala, sinasamahan ng Diyos. Sabihin mo, sinasamahan ng Diyos. Sumama ka sa sinasamahan ng Diyos, hindi sa sinasaniban ng kung ano. Sasama ka doon sa sinasamahan ng Diyos. Sasama ka kung saan sumasama ang Diyos. Nandyan po ba kayo? So ano nangyari? Ano po nangyari? Genesis 45 verse 5. Nung kaharap niya ng kanyang mga kapatid, di na siya nakilala. Bakit? Gwapo eh. Biro mo yung kanilang dating binabatok-batukan. Eh, musang-musang pa. Alam niyo, musang-musang. Ang gulo-gulo ng buhok. Eh, bigla, naging gobernador. Pangalawa sa hari. Ang tindig mo ay tindig mayaman. Tindig may pinag-aralan. Ang bawat bitaw ng iyong salita ng matatalino. Malayong-malayo ka sa mga kapatid mo. Yung mga kapatid mo gaganong-ganon, oh. Ano sabi ni Joseph? Harap-harapan na, hindi pa nakilalang kapatid. Pwede pala yun? Minsan ako naniniwala, blood is thicker than water. Ba't di nakilala? Ba't hindi lumukso ang dibdib? Lumukso ang puso? Ang layo na kasi. Milya-milya na yung anointing. Milya-milya na yung experience niya sa presence ng Lord. Kaya hindi ka na makilala. Hindi ka na oh my God, hindi ka na para ka lang, parang hindi niya na nalaman kung sino ka. Huwag kayong magtaka sa pagtakbo nyo sa Panginoon ay hindi na makita at maintindihan kung anong prinsipyo ng pananaw mo sa buhay. Ganun talaga kapag lumalalim. Kaya nung humarap na siya, Genesis 45 verse 5, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari kasi nag-iiyakan nagpakilala na. Basahin nyo na lang mahaba to Kasi nag-guilty na sila, na-condemn na. Ito pala yung kapatid namin na tinanggalan namin ng normal na buhay. Ito pala yung kapatid namin na hindi namin inunawa, hindi namin inintindi. Ito pala yung magsasalba sa amin. Ito pala yung magliligtas. Di sila makatingin. Sabi po ni Joseph, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Ang buti pa rin niya. Sa iba to, sabi, ano ngayon? Napala nyo. Sa akin di pala kayo lalapit. Manigas kayo. Hindi ganun na sinabi. Diba? Hindi niya ininsulto. O ngayon, lapit-lapit kaya? Ito lang naman. Yan, uso yan Ito lang naman yung kinawawa nyo. Ano ngayon? Di ba? Hindi. Hindi niya ginanon. Sabi niya, pati yung mararamdaman nila, pinigil niya, na dapat namang maramdaman nyo yun. Mag-guilty ka, makondem ka. Kapatid mo to, kadugo mo to. Pero nung sabi niya, wag nyo nang sisihin ang sarili nyo. Wag. Pati iyon, concern siya. Ganun kabuti ang Diyos. Tayo naman kung mag-pray, sige, malungkot ka. Bumalik sa iyong sakit. Pero ito hindi, wag. Huwag kayong malungkot. Sabi niya, ginawa ninyo, huwag kayong malungkot. Sabi niya, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Verse 8, ano sabi? Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Imagine yung twist. Sino ba talaga retailer na nagpadala? Tinapon, binenta, di ba sila? Pero hindi tiningnan ni Joseph yun. Hindi niya mineditate ang masakit na sitwasyon at pangyayari. Ang tiningnan niya, resulta. Dahil kung hindi niyo ako kung hindi niyo ako aawayin, kung di kayo maiinggit, hindi ako lalago, hindi ako magmamatured, hindi ako matututo sa buhay at hindi ako maninindigan na kasama ang Diyos. Nandyan po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, ang galing-galing ng Diyos. Diba? Napakagaling niyang mag-ayos. Ang kanyang kakayanan ay hindi kayang kopyahin ng sino mang tao. Walang pwedeng kumopya sa kakayanan ng Diyos. Naisip ni Joseph yon kasi pinaisip ng Diyos. Hindi siya naging bitter person, but a better person. Nag-focus siya sa result. Hindi dun sa process. Masakit kasi process. Kung yung in-squish na sangkis, magsasalita, sabi niyo, aray, ang higpit. Pero hindi magiging masarap na juice. At mananamnam mong sarap pala ng sangkis at orange kung hindi ito in-squish. Ganun daw ang pagtanaw ng taong nakakaunawa ng kabutihan ng Diyos. Hindi niya binibilangan ng mali at hindi niya pinupuntusan
ang tao kung ito may nakakasugat sa kanya dahil alam niya, nagiging paraan ng Diyos to become a better, not a bitter person. Proverbs 16:4 says, "The Lord has made everything for its own purpose, even the wicked for the day of evil." This requires, of course, faith. God works for our good. Take note, not our comfort. Kasi pag sinabing, all things work together for good for those who love the Lord, laging iniisip natin, pasasayahin ako ng Lord. Nakakatuwa lang yung boss ni Pastor dyan dati. Sabi niya, alam mo, pag nagugutom ka, mag-rejoice ka. Kasi sa kagutuman, papunta sa pagkabusog. Pag nalungkot ka, papunta sa pagkasaya yon. Hindi isang anggulo lang ang buhay. There's a time for everything. God works for our good, not our comfort. Romans 8:28 is a verse for difficult circumstances. Nabasa po natin ito at nakita natin. But the promise is not for our circumstances, but to change, upang mabago. He is promising that as we walk through difficulty, He will use those circumstances to help us know Him more intimately, to obey Him more fully, and to have our character molded into likeness of Christ. Tao si Joseph, talagang nanginginig ang katawan niya sa pagpipigil eh. Pwede niya ng pitsarahan to, kutusan. Kutusan ko kayo isa-isa, kakagigil kayo. Hindi siya napadala ng gigil niya. Hindi siya napadala ng paghihiganti. Nasa maayos ka ng kalagayan, gaganti ka pa? Hello? Ang ganda ng pinaglagyan na ng Diyos sa'yo. Limutin mo na kung paano ka nakarating dyan. Ang tingnan mo, all things work together for good for those who love the Lord. Grabe, sinayang ko buhay ko ng isang linggo. Hindi ako naligo, 3 araw, di kumain. Bumagsak lang ako sa board exam. Galit na galit ang kuya ato ko. Tumayo ka dyan, diwani. Yung iba nga, mas matitindi mga pagsubok na pinagdadaanan. Nagkaroon ng anak sa pagkadalaga, nandoon, dala-dala pa yung anak at pinagyayabang. Ganda ng anak ko, no? Ikaw naman, bagsak ka lang sa board exam. Nasaan ang Jill mo? Jill, Jesus is Lord. Tumayo ako eh. O so dahil nagsara sa akin ang board exam, ano gagawin ko? E ibuhos ko sa paglilingkod ang buhay ko. Yung dapat na mapapangasawa ko, hindi pala maayos ang isip, hindi pala maayos magmahal. O di sabi ko kay Lord, hindi na lang ako magmamahal, hindi na lang ako mag-aasawa, kundi niya ako pag-aasawahin. Ganun na yung takbo ng isip ko. Basta kumain lang ako, mabuhay, at lagi niya akong pagandahin, ganun lang. Kasi baka hindi maka-encourage eh. Yung si Diwani mula nung naglingkod, nagkapangit-pangit. Maging encouragement, pati ang beauty ko. Salamat sa Lord. Sa ganung kaisipan lang, kasi hindi naman ako matalino, maganda lang, in-honor ng Lord. 4 na verse sa Bible lang alam ko nung ako'y magpastor. Huli na nung mag-aral ako ng Bible school. Pero dahil tiningnan ng Lord for the glory of God sa kanyang habag at biyaya at kabutihan, gusto ko lang naman ay maglingkod at mahalin siya ng lubos. At anong paraan ang pwede kong ibalik sa Diyos sa ginawa niyang kabutihan sa akin? Amen ba? May mga taong nagsikap dahil ininsulto, minaliit. Nung nagsikap at yumaman, babalikan ko kayo. Wala ka nang dapat balikan at patunayan. Dahil may pinatunayan na ang sipag at galing mo na sinamahan ka ng Diyos na buhay. Amen! Palakpakan natin si Lord. Number 2, sabi ko sa inyo hindi na kayo magtatampo kay Lord eh. Number 2, all things work together for good for those who love God. Come on! Itong Bible verse na ito, exclusively for all the believers. Sino ba yung talagang nagmamahal sa Diyos? Hahanapan mo ba ang mga pagmamahal ng mga taong walang ugnayan kay Lord? Diba? Yung mga may pagkakilala. Tingnan nyo to ha. All things work together for good. Isang godly example ko rito, bukod po si Joseph, walang iba kundi si Elijah. Ikaw ang utusan doon sa lugar ng taghirap. Saan pupunta ka? Ang weird. Punta ka doon ha. Taghirap doon. Gutom doon. Namamatay ang mga tao sa gutom. Pero huwag ka mag-alala, may uwak akong inutusan. Susunod ka? Hello? Nagkakalokohan ba to? Pelikula ba tong parang anime? Pero hindi. Dahil mahal ni Elijah si Lord, kahit ano iutos mo, kahit di ko maintindihan, parang weird, susunod ako. Pakakainin mo rin lang ako, uwak pa uutusan mo. Nandyan po ba kayo? Pinakatusong ibon sa impapawid. Yun pa yung uutusan. Alam mo, God, napakagaling ng Lord eh. Walang hindi siya kayang utusan at gawin, pagpalain ka lang.
Naalala nyo nung minsan, namumroblema ako, pa-enroll ko si Pascay noon. Diyos ko, namumroblema ako, elementary pa lang. Kahinaan ng barbershop namin. 12:00 ng hating gabi, biglang nag-ring ang phone. Tapos ang nag-ring, taga Isabel. Na yung pala'y dati kong binabible studyhan, na hindi ko binitawan hanggang sa mailibing yung kanyang asawa. Lumipat sa bangkal sa pansamantala. Nag-usap kami, tapos lilipat na siya ng Isabela. Siguro mga 10 years na. Kasi parang bago pa lang kami mag-asawa ni Pastor Jan. 5-7 years. Kaya hindi ko na maulanigan, bukod sa 12:00 ng ating gabi. Sabi ko, ba't kayo natawag? Sabi niya, Pastora, ginising ako ng kuya mo. Hindi ba patay na siya? Sa panaginip, kapatid. Ano sabi? Sabi niya, gisingin mo si Pastora. Ganyan-ganyan ha. Tawagan mo. Hingin mo ang paraan para mo siya mapagpapala. Ibig sabihin, hingin ang account number ko, passbook ko. Wala pang GCash nung araw eh. Wala din bank transfer. Na titransfer mo basta-basta sa GCash. That time na nung gabi, sabi ko, Lord, paano ko mapapa-enroll anak ko? Enrollment na. May 19 ang birthday ko. Sabi niya, ano bang date ngayon? Anong oras na ba? 12:00. May 19. Kaya pala pinaririgaluhan ka ng kuya mo. Pwede bang makakuha ang bank account mo? Hindi ako naniniwala eh. Nalimitadong kayang gawin ng Diyos. Patay na. Napanaginipan ng asawa, pagpalain mo si Pastora, pinagpala ako. Paano pa ako bibitaw sa Diyos na kinikilala ko na di nagkulang mula noon, mula umpisa hanggang sa kalagitnaan, marahil by faith hanggang dulo, hindi ako makabibitaw sapagkat siya ang lakas ko. Palakpakan natin ang Diyos. Meditate my word, day and night. Don't meditate any problem. Do not look to the bigness of your problem. Just look to the bigness of your God. He is alive. Alive forevermore. Pag samasamahin man ang problema ng universe, mas malaki pa rin ang Diyos ni Elijah. Inutusan siya dun sa widow. Tapos na yan. Tandaan nyo, natatapos ang paggamit ng Diyos sa iba't ibang sitwasyon na tao. Huwag kayong magtatampo. Kapag sinara na kayo, hindi ko na pagpapalain yan. Ayoko na magpadala sa'yo. Ayoko ng love gipan. Matuwa ka pa. Sa amin, wala pong plastikan to. Ayan ang asawa ko. Kapag sinabi kong, hindi na tayo binibless ni ganito. Tuwang-tuwa asawa ko, talaga? Be excited. So ko, bakit? Mas malaki bubuksan ni Lord. Dahil ang prinsipyo ng Biblia, kapag nagsara ng bintana, pinto ang bubuksan. Kapag nagsara ang pinto, babakbakin ang bubong, doon pararaanin ang biyaya. Biblical yon. Aling sitwasyon, Helen, binakbak ang bubong. May sakit. Paralitiko ba yon? Binaba. Kasi ang haba ng pila. Itong grupong to, kailangan, mauna tayo, binakbak ang bubong. Sa akin ang aking interpretasyon doon. Spiritually speaking, kayang bumakbak ang Diyos ng bubong ng anumang harang ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay, balikan natin tong Sarepta na to. Itong babaeng widow. Dinatnan niya, surprisingly, yun na lang po yung oil. Kumukuha sila ng panggatong. Yun na yung kanilang last supper, last lunch, last breakfast. I-enjoy na nila. Ang ganda ho ng revelation dito ng asawa ko. Come on, let's move on. Hindi ko may problema ka na, iiyak ka na. Ito nga, alam nilang mamamatay sila sa gutom. Parang normal na kumukuha ng panggatong. Sinabi pa ng normal, mamamatay na po kami, pero kakain muna kami bago kami mamatay. Normal. Kasi ibig sabihin, may faith to. Tutuloy ko buhay ko kahit taghirap na. Baka sakaling may mabago. Nabago nga. Imagine that all things work together for good. Kung hindi sumunod si Elijah, pumunta sa unknown place, impossible situation, hindi makikita ng widow na ito. God is a God of multiplication. He is the bendisyone, biyaya sa lahat ng bagay. Punong-puno, umaapaw ang Diyos kapag nagpala. The bendisyon. Ano nangyari? Lutuin mo. Pagluto mo ako konti. So ang giving ho, hindi dahil kokonti ka na ayaw mo magbigay. The more na may kokonti ka at kinundi ka ng Lord, magbigay ka kung gusto mong umapaw yan. Kasi huling kain eh.
Umamot pa, at hindi lang yon, ang umamot, lingkod ng Diyos. Propeta, pinagkaitan hindi, inuna pang paghain. At nasusulat, sabi po dito, 1 Kings 17:10-14, akyat ka. So, he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" Sinabi niya, nalalaman po ng Diyos, tagalugin ko po, ito na lamang po ito eh. O sige, gawin mo, luto mo ako. Pinagluto, nasusulat. Hindi matutuyuan ng langis hanggat hindi sinasabi ng Diyos at hanggat di umuulan. Nangyari. So it means God can take a nothing and make it a something. For we know that all things work together for good. Huwag kang ngumoy-ngoy kung merong nagsarang trabaho sa'yo. Walang nagtutuloy-tuloy kay Lord na pinagsasarhan pangmatagalan. Pansamantala lang yan. Pag nawalan ka ng trabaho, bulay, enjoy life. Pagbutihin ang pagiging anak, manuyo sa nanay. Hintayin ang galaw ng Diyos. Ako ho, ang allowance ko ho nun, maniwala ho kayo, 200 allowance ko. Palang ako lang magbo-brought out na pastor. 7 years, 250 allowance ko. Binibigay ko pa sa inang ko 150, 100 na matitira sa akin. Pero maganda nun, pagka nasa kanto pa lang siya, dala na ho yung basket, nakikipag-unahan na ako. Kahit bigat-bigat nun, iuwi ko sa bahay. Sasabihin ng inang ko, magkano kailangan mo? Sino rito may anak na nagtatrabaho, tapos nagbibigay sa inyo? Pero palawal ka pa rin. Nag-intrega ng 20,000, ang gastos mo sa kanya ay 30,000. Enjoy nyo na yon. Praise God. Ang anak ko'y naalala ako. God can take a nothing and make it a something. God works according to His purpose, not ours. Burahin po natin at scratch natin lahat ng mga iniisip nating pangarap at gusto. Bigay natin sa Diyos lahat. Isulat po natin na ang gamitin po natin ay lapis. I-submit natin kay Lord, kaya lapis, para pwedeng burahin ng Diyos. Kami ho, pag humingi sa Panginoon, family altar namin ganito. Okay? Walang magtatampo sa Lord, hingi tayo. Ano gusto mo, bunso? Ikaw, ate. Okay, let's pray. Family altar. Kagaya ng preaching ni Pastora Kai, hindi na ho ako nangangaral hindi na ho ako nagagalit. Sa family altar, Panginoon, konbikin mo po sila na pag kumain, ilagay po sa lababo ang pinagkainan, Lord. Pagod na po kasi ako minsan, galing ako sa simbahan, kukunin ko pa ba yung mga pinagkainan nila para ilagay sa lababo? Sabi nung dalawa kong anak na gaganyan, para mga bata, Amen, Amen. O kaya, hindi ko na sila sabi, hay, dali nyo yun, di. Panginoon, marami pong salamat. Pakisabi po kay Kat na maghintay po siya at huwag siyang maging makulit sa mga hinihingi niya. Ta-timing ka, Lord, ta-timing. Lakas ng amen nun. Amen! Amen! Mahirap pag sa kanila ko sinabi, may diskusyonan pa. Sa Diyos ko na sabihin na naririnig nila. Palagay nyo, makikipag-diskusyonan, yung kagaya ni sinabi nila kagabi. Panginoon, nag-a-anxiety na naman si Kai para namang hindi ka Diyos sa buhay niya. Nakita mo naman, Lord, pasado agad yan ng civil service, nag-aaral pa lang, tapos napasok sa trabaho, hindi na pumunta sa minimum, Panginoon, kaya may promotion siya ngayon, kaya wag siyang magagalit sa boss niya, wag siyang mai-stress sa mga katrabaho niya, lahat lang yun ay kasama para tumibay siya. Sabi ng anak ko, Amen. Okay ka na, Kai? Okay na, Mami. Oh, di pa tapos. Hindi mo na sinabi sa kanila, kaya napakahalaga ng family altar. Pinaririnig mo sa kanila na sinasabi mo sa Diyos, kaya umi-epekto sa kanila. Amin lang ho yun. Baka mamaya sabihin mo, Panginoon, sabihin mo naman dito sa asawa kong tumigil na siya manugal, sugal. Born na ganyan. Baka mami, biglang lumipad ang sandata ng kamaong niyan at matuluyang kang tulog. Pang-amin lang ho yun, according to His calling and purpose. God works according to His purpose, not ours. His thought is higher than our thoughts. Balik ako doon. O, de, tumayo ako. Naku, nagre-ring na. Inalarm ko na itong aking. Okay, hindi mo na ako kailangan anuhan. Inaalarm ko na. 10 minutes. Diba? Nung dumating sa point, nakita ko sarili ko. Wow, salamat. Natama ang gusto ko at natama ang desisyon ko ang maglingkod sa Diyos at maghintay ng tamang galaw at pagpapala niya. Huli na at pangatlo, God is over all things. Immediately following Romans 8:28, Paul says that God foreknow all things. What happened in our world and in your life is not a surprise to God. He sees all things and is above all things.
Ito po, kung dumadanas po tayo ngayon ang di mo maintindihan at di mo maunawaan. Mga kapatid, sa ngayon di mo maintindihan yan. May ginagawa ang Diyos na di mo nakikita. May inaayos ang Diyos na hindi pa niya pinakikita sa ngayon. Masyado ho tayong mahilig sa comfort. Diba? Pati nga ang mensahe ngayon eh. Ayaw niyong nasasaktan kayo eh. Aray naman, pinaringgan na naman ako. Diba? Ang gusto natin, are you blessed? God bless you. Amen. Gusto natin mga pa-cute na message. Kaya pati kapuspusan natin cute. Ayaw natin mabulang eyeliner natin. Ayaw natin umiyak ng umiyak kay Lord. So natin pa-cute na worship. Pa-cute na paglilingkod. And we are now in the last days of last day. Our view of life is severely limited. Our control in life is severely limited. Our knowledge about life is severely limited. But God is not limited. God hindi nalilimitahan ng kanyang kayang gawin. 1 Chronicles 29:11. Yours, Lord, is greatness and the power and the glory and the splendor and the majesty. For everything in the heavens and on earth belongs to you. Yours, Lord, is the kingdom and you are exalted head over all. May kwento lang ako, pampakilig lang. Si Pastor Janon nagdesisyon na uuwi na ng Bicol for good. Nakskala mo abroad. Dara lahat. Ayaw niya na dito sa may kawayan. Ayaw niya na sa Bulacan. Intimidated, ligawan ako. Paano? SOS siya nun. Dinala niya. Wala na siyang babalikan. Sa pier, ginamit ng Lord ang kanyang ginamit ng Lord ang kanyang pagkalito. Sa pier po, papunta na pong Bicol, nag-CR siya. Iniwan niya sa labas ng CR ang lahat ng gamit niya. Pagkaraan ng 5 minuto, wala na po ang gamit niya. Sama ng loob niya. Uuwi na ako, mag-aayos na ako eh. Papakatino na ako eh. Kasi nandito sa Manila, nasa Malanday, lahat ng klase ng bisyo. Kaya uwi na siya. Kung siya umuwi, wala siyang ganito kagandang asawa. Diyos ko naman, buti na lang, kung di pa nakawan. Nandyan po ba kayo? Hello? Diba? Kung di ka pa nakawan ng motor, hindi ka magkakaroon ng tricycle. At kung di nagkagiba-giba tricycle, mawala kang kotse ngayon. Amen ba? Kung di ka pinalayas ng pinagkakautangan mo sa bahay, hindi ka magpupursige na sa mas maayos kang bahay ngayon. Lahat ng pain, lahat ng masasakit, lahat ng sitwasyon, maganda o pangit, pinag-aayos ng Diyos yan para marating mo't matawid ang tunay na biyayang paglalagyan ng Diyos sa'yo. Palakpakan natin si Lord. God works in all things, not just big things. Sabi nito, God works in all things. Everybody say all. All means all. Everybody say all means all. 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly so that in all, everybody say in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Isa pa, 2 Thessalonians 3:16 ang all. Now may the Lord of peace himself give you peace at all. Everybody say at all. At all times and in every way, the Lord be with all of you. He is the God of all. Amen. Everybody say, He is the God of all. Not just big things, hindi pang malakihan lang, kundi lahat, maliit o malaki. Amen. Hindi nalilimitahan ng Diyos sa size. Kaya minsan may maliit at malaking kaparaanan siya. May maliit na konting sakit at may malaking sakit. May maliit na pagsubok, may malaking pagsubok. Lahat ng yan. Alam niyo ba sa pagluluto, nung minsan may makausap kami, yung kapiranggot na kung saan ay isang pitik na asin, may effect sa panlasa yon. Yung konting-konting sugar, lalo ngayon naka-Daniel's Pass tayo, di ba? Mananamnam mo eh, may konting sugar to eh. Nagiging aware yung panlasa mo kasi nag-less tayo ng sugar eh. Even salt. Alam mo nang lumasa, Daniel's Pass tayo ngayon. Mga kapatid, Daniel's Pass po kami 10 days. Salamat po sa nagbigay ng isang bag na chocolates. Hindi ko malaman kung tukso ka at pagpapala. Pero after 10 days, pagpapala ka. Totoo yun, isang bag na chocolates. God works in all things. Pero kanina humingi ng tawad dyan. Pastor, di ko po alam eh. Daniel's Pass kayo. Okay lang po, nasa lamesa, tinititigan namin. Kanina lang sabi ni Bunso, Mami ha, huwag niyong gagalawin yung nasa lamesa. Habang kumakain kami, ang dessert po namin ay kamatis, pero nakatitig sa chocolates.
God works in all things, not just big things. Gumagalaw ang Diyos, hindi lang sa malaki, kundi sa lahat. Everybody say sa lahat. Amen. All means all. Breath it in because it's happening right now, even now, and God is working all things for our good, but not necessarily our comfort, for His purposes rather than ours. This is a good word and it is true word. Sa umagang ito, let us receive the revival of goodness. Huwag tayo mag-meditate ng napag-iwanan na ba ako ni Lord? Ang unfair naman ng tao. Naku, gamit ko na ho yan. Mahabang panahon. Paka-unfair naman yata ng tao. Dami mong ginawang kabutihan. Sa isang iglap lang, sama mo na. Tapos na po yung ganyang sitwasyon. Kung minasama man ang mabuting bagay sa'yo at hindi nakitang lahat na mabubuti mo, ganun talaga ang tao. Nilikang minsan ay di totoo para ang makita mong totoong-totoo lang ay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo. Kulang lagi ang tao, sapat ang Diyos at puno ang Diyos. In conclusion, this is an extraordinary and profound passage. Yet many Christians throw it around callously. This verse is not meant to minimize the suffering that one goes through. Rather, it meant to encourage us and challenge us to hold on to Jesus no matter what happens. I pray na hawakan po natin ng mas mahigpit ang kanyang pangako. Walang humawak sa kanyang pangako na hindi niya tinupad. Sapat at tapat ang Diyos sa lahat ng panahon. Tumayo po tayong lahat. Sarap pong mag-worship ngayon kasi naibsan tayo. Dalangin ko, naibsan po tayo. Kung meron tayong mahal sa buhay na nasa banig sakit karamdaman, nasa kagipitan, nasa anumang sitwasyon ng buhay, hindi ho nagbabago ang Diyos. Uulitin ko yung introduction ko kanina. Kung tayo man po'y nahuhulog sa kasalanan, nagkakamali, umapalpak, sumasablay, hindi nababawasan ang kabutihan ng Diyos. Hayaan natin yung goodness ng Lord, patuloy nating maranasan. Let us receive and let us desire the revival of God's goodness. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Napakabuti mo, Panginoon. And all my life you have been so good. Let the keyboard be heard. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it again, Anne, and with the keyboard. All my life you have been faithful. God is good all the time, and all the time He's good, God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let us worship the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so Mabuti ang good. Diyos. With every breath that I am able, Hallelujah. oh, I will sing of the goodness. Say it again, all together. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Hallelujah. oh, I will sing of the goodness of God.
pangalan ni Jesus na aming kinikilalang mabuti sa lahat ng panahon. Naging malinaw po sa amin sa umagang ito na ang lahat ng mga pangyayaring nagdaan at sa kasalukuyan ay bahagi ng pagkatawag mo upang kami, O Diyos, ay maging kamukha ng iyong anak na si Jesucristo na pinili tinirang mo. Na bago namin makamtan ang iba't ibang uri ng biyaya at pagpapala ay may pagtatapyas. Inaalis mo mga magiging balakid ng aming mga pag-iisip na mali, mga damdaming hindi tama. Salamat po sa mga kabiguang nagdaan na nagdala sa amin sa kalagitnaan ito para mas maigpit ang pagkakilala namin sa iyo. Sa mga may sakit karamdaman, naniniwala po kami ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sa lahat ng nasa gitna ng kagipitan, kung ang babaeng yon ay mamamatay na sa gutom, binuhay mo at nagkaroon ng biyaya at pagpapala. Kung paanong si Joseph ay biktima ng masasakit na karanasan, ng kawalan ng pagmamahal, subalit itinaas mo para maging pagpapala. Sa oras pang ito, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na nag-aayos ng lahat ng biyaya at pagpapala. Salamat po, dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, minsan pa alalahanin namin ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon ang nakakaraan. Kami po ngayon ay mag-Holy Communion, O God, na ang tinapay na ito, ang Diyos na ito, simbolo ng iyong katawan, ng iyong banal na dugo, na kami nagkaroon ng kagalingan, kapatawaran sa lahat ng uri ng sakit karamdaman at mga kasalanan. Salamat po, dakilang Diyos. Bless mo po ang mga elements na ito for your glory alone. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Kumuha po kayo isa-isa, sabay-sabay po natin kakainin. Should die for such as us. And every day we're changing to your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed and we give you praise. Taas po natin ang ating tinapay. That Lord, pagpalain mo mga tinapay na ito, simbolo ng iyong katawan na nabayubay, nabugbog, bilang kagalingan ng iyong mga anak sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, O Diyos. By the power of the cross. Salamat po, dakilang Diyos, dinideklara namin ang mahabang buhay na punong-puno ng kalakasan, kaligayahan, katagumpayan. Mabubuhay kami ng payapa, puno ng tagumpay. Salamat sa kagalingang taglay nang mamatay ka sa krus ng Kalbaryo para bigyan kami ng mapayapang buhay. Sa ngalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Salamat, Panginoon, gaano man kadungis ang aming buhay sa lahat ng uri ng kasalanan. Pinapaging banal mo kami nililinis sa pamagitan ng iyong dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Nilinis mo kami at nagkaroon ng buhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, dakilang Diyos, sabay-sabay nating inumin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say, Amen!